at worship team. Magsiupo po ang lahat, mga kapatid. And enjoy the presence of the Lord. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bern Faustino. Ang gagamitin po ng Panginoon sa araw na ito para magmensahe po sa inyo. Bago po umalis ang ating senior pastor, Pastor Dong, ay nagmensahe po na ako daw po ang tatayo at magmamensahe ngayong linggo. Siyempre, nangatog po ang tuhod ko. Natural lamang po, sabi ko na bakit. Sabi po ng ating pastor, magpasalamat ka at gagamitin ka ng Panginoon. Malungkot ka pag hindi ka niya gagamitin. Malungkot ka sa buhay na hindi ka niya ginagamit. Magsaya ka, magdiwang ka sa buhay na ginagamit ka niya. Kaya salamat po, Panginoon. At ang binigay niya po kinabukasan lang na mensahe sa akin na hindi ko alam kung ano yon. Title po ang ibinigay. Ang title po, From the Beginning to the End, It's All About Jesus. Sabi ko, Lord, Genesis to Revelation yun, beginning to the end. Ipipreach ko ng 1 oras ang buong Bible, Lord. Sabi niya, oo. ang kalooban mo ang manaig sa araw na ito. Kaya po, newcomers, new believers, we welcome you in the kingdom of God. At makilala niyo po sa nawa ngayong araw na ito ang pagiging Diyos at Panginoon ni Jesus sa inyong puso. Siya po ang inyong tinanggap sa inyong buhay. Si Jesus ang Panginoon na tinanggap niyo po sa inyong mga puso. Siya po ang hari na mga hari. At ipapakilala po niya ang kanyang sarili sa inyo ngayong araw na to from Genesis to Revelation. Ang ating pong introductory verse ay galing po sa Colossians chapter 1 verses 15 to 17. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. Sa Tagalog po, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat. At ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Yung niya na yan ay ang Panginoong Jesus. Siya po ang pagpalain ngayong araw na ito sa kanyang mga salita. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Mga kapatid, si Jesucristo ay hindi lamang po nasa New Testament sa Biblia. Si Jesucristo po ay nauna pa sa Biblia. Siya ay nauna pa sa pagkalikha ng tao. Siya ay nauna pa sa pagkalikha ng mundo. At hanggang sa huli, si Kristo pa din. Siya pa rin ang nagtagumpay at siya pa rin ang nasa dulo. Kaya naman po, ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang po siya, next slide, hindi lamang po siya foreshadowed. Yung sinasabing foreshadowed or siya yung nakikita o parang siya yung inaalala sa mga sinasabi sa New Testament. Hindi lamang po siya pinoprophesy sa New Testament. Hindi lang po siya pangako sa New Testament. Si Jesus ay present sa Old Testament hanggang sa New Testament. The Holy Bible is all about Jesus. He is the author, He is the finisher, He makes the dialogue, He talks to us directly. It's the only book in the whole world that speaks to you. The author speaks to you even while you're reading the Holy Bible. In John 1:1, the Apostle John said, in the beginning was a Word, and the Word was with God, and the Word was God. So the verses read to you this morning speaks about the supremacy of the Son of God, for whom the entire Bible is written, for whom all things were created, and by whom everything holds together. So mula pa po
Ang ating buong mundo at ang ating existence depends on the Lord Jesus Christ. What is hidden in the Old Testament or in the Scriptures? Pag sinabi pong Scriptures, yun po yung Old Testament. We refer back to the Old Testament, but we live by the New Testament. We live by the words of Jesus in the New Testament. We refer back to the Scriptures to explain the words of Jesus in the New Testament. So you explain Scripture by Scripture, diba? You interpret the Bible using the Bible. Scripture to Scripture. What is hidden in the Scripture is unlocked by the power of the death and resurrection of Jesus. This is the first strong message that Jesus wants you to hear this morning. The hidden Scripture is unlocked by the power of the death and resurrection of Jesus Christ. Kung hindi mo tatanggapin ang Panginoong Hesus sa puso mo, hindi mo maintindihan ang Bible. Nung po ako'y nagre-review for the bar exam sa law, ang silbi po ng Bible sa akin, pampatulog. Nagbasa ng mga libro ng law, maghapon. Pagdating ng gabi, pagod na ako. Para ako makatulog, kukunin ko na yung Bible. Hindi pa ako nakakaisang page, tulog na ako. Ang galing, di ba? Kasi hindi ko siya naiintindihan. Sarado pa ang aking mga mata noon. Diba? Kahit anong hirap ng mga decisions ng Supreme Court, naiintindihan ko siya, naisa sa puso ko siya. Umiiyak pa nga ako minsan pag magaling yung Supreme Court Justice na nag-author yung decision eh. Pero yung Bible, natutulog ako. Kasi siya talaga po yung libro na maiintindihan mo lang siya kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Ang sabi po ng Panginoong Hesus nung siya ay nabayubay sa krus, it is finished. That is in John 19:30. That is the most important of the 7 palabras. It is finished. Bakit po? Yung pong Greek word for the statement, it is finished, is tetelestai, paid in full. It is actually an accounting term during the Greek time. Paid in full. Ang ibig sabihin, binayaran ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang buhay lahat ng utang nating mga taong makasalanan sa Panginoong Diyos upang tayo ay matubos, redeemed, ransomed. Diba? Siya yung nagbayad. Diba pag kayo ay may utang, yung bahay at lupa nyo, isinanla nyo, hindi kayo nakabayad ng utang, nailit ng bangko. Kapag na-foreclose yung bahay at lupa nyo, may 1 taon ka para ma-redeem. Bayaran mo yung utang mo para mabawi mo yung bahay at lupa mo. Redeemed. Tayong lahat ay nagkautang dahil ang mga magulang natin ay nagkasala. Yun po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ang plano ng ating kaligtasan. All this is from God. God Himself He reconciled Himself. Ang Diyos, mahal na mahal tayo. Na kahit na tayo na yung makasalanan sa mahabang panahon sa buong Scripture, sa buong Old Testament, paulit-ulit ang kasalanan ng tao. Pero hindi nagsawa ang Diyos. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, He reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Kung naririnig niyo po yung ibig sabihin ng ministry of reconciliation, yung New Testament po, ang ministry na po natin ngayon ay makipagkasundo, magkaroon ng relationship with God. Hindi kagaya po ng Old Testament, ang tawag po nun ministry of death. Ang mga nagkakasala ay palaging tigok. 'Di ba? Pag nagbabasa po kayo ng Bible sa Old Testament, parang patayan ng patayan. Kasi ministry of death po talaga. Kasi po ang sukli o kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po talaga ang nakalagay sa Scriptures. But with the ministry of reconciliation, we have a new life. We have been born again. We have a new life with Christ. And now, pwede na rin po tayong magkaroon ng relationship with God directly. And isa yan sa mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. So, first part, of course, is the beginning. Jesus is in the beginning. Jesus, doon pa lang po sa Old Testament, sa first book of the Old Testament, the Genesis, the plan of redemption began. Siyempre, nandyan na si Jesus. Ibig sabihin pa lang ng Genesis, origination, diba? Umpisa, the origin. The plan of salvation, yung kaligtasan natin, did not begin in Bethlehem. Hindi po nung pinanganak si Jesus. Nag-umpisa po siya nung nagkasala ang tao. Doon pa lang. In the very first verse in Genesis, na nandun si Jesus, ay Genesis 1 verse 26. Yung sabi doon, let us.
God said, let us make man in our image according to our likeness. Plural, di ba? Kasi nandun sila. Father, Son, and Holy Spirit. Kasi si Jesus yan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kaya nga sabi kanina sa unang verse natin, di ba? Jesus is the image of the invisible God. Nung Old Testament, kailangan malinis na Levita na pare ang haharap sa Panginoong Diyos. Kapag hindi siya malinis, tigok siya, di ba? Pag hindi ka Levita, pumasok ka sa templo at humarap ka sa Panginoong Diyos, tigok ka. Sabi doon sa Old Testament, kapag nakita mo ang mukha ng Diyos, patay ka. Noon yung Old Testament. Pero ngayon, with the New Testament, Jesus Himself became man. Humarap siya sa tao. Siya yung image of the invisible God. So nakita mo na ang Panginoong Diyos nung nakita mo si Jesucristo. So ganon kaimportante na nagkatawang tao ang Panginoong Diyos. And the second appearance is in Genesis 3 verse 15. Ito na po yung umpisa. Ito na po yung umpisa ng plan of salvation. Sabi po doon, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo at binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at ang sakong niya ikaw ang tutuklaw. So ang kausap po ng Panginoon dyan ay yung ahas na nag-deceive kay Adam and Eve, at ang babae, si Eva, na naging dahilan o unang kumagat sa pinagbabawal na bunga at nagkasala ang tao. Diyan pa lang, imagine ninyo, kung hindi plano yan, sinabi na agad ng Panginoong Diyos doon sa ahas, ang binhi mo ang dudurog, ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo mo. Sabi niya, at ikaw naman ang kakagat sa sakong ng binhi, ng bata, ng anak ng babae. 'Di ba? Plano na yun agad doon pa lang, na may mangyayari, may magaganap. Babalikan po natin yan. So, when Adam and Eve disobeyed God, God knew that man needed a Savior. Right there and then, doon pa lang, God promised their future rescue. Yan na yung rescue plan. Sabi, He will crush your head and you shall bruise His heel. Meaning, Jesus will eventually become man and He will crush the head of Satan. But Jesus will suffer in the process. So yun yung plano. Hindi para iligtas si Jesus Christ, kundi para iligtas tayo, 'di ba? So diyan pa lang sa Genesis 3:15, alam na ng Panginoon kung ano ang gagawin niya. Plan A, tinuturuan niya sana yung unang tao na maging obedient, 'di ba? Kaya nagbigay siya ng command para ipakita yung obedience nila sa Panginoon. Plan A, pumalpak yung plan A. May plan B. So anong plan B? Rescue, 'di ba? So may plan of rescue. Ang Panginoong Diyos, sabi nga ni Stephen Covey, 'di ba? Begin with the end in mind. Ang Panginoong Diyos talagang strategic na, wala pang 7 habits na libro. Meron ng Bible na nagsasabi, begin with the end in mind. Ang Panginoon Diyos, ang nasa isip niya, salvation nating lahat. So doon siya nag-umpisa sa gagawin niya dahil ang gusto niya ay maligtas tayo. Third point, Genesis chapter 3 verses 21 to 24. In verse 22 sabi doon, behold, man has become like one of us. Doon muna. Behold, man has become like one of us in knowing good and evil. So yun yung third point. So the plan of redemption was launched by the triune God right after the fall of man. So basahin natin. Verse 21, and the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Verse 22, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us in knowing good and evil. Now lest he reach out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Verse 23, therefore, the Lord God sent him out of the Garden of Eden to work the ground from which he was taken.
Verse 24, so the Lord God sent him away from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. He drove man out and stationed the cherubim and the flaming whirling sword east of the Garden of Eden to guard the way of the tree of life. Amen. So, makikita nyo dyan, lumaki tayo, maski po ako, lumaki ako na ang pagkakaintindi ko kaya sila pinalaya sa hardin, pinarusahan sila ng Diyos. Pero kung babalikan nyo tong verses 21 to 24 ng Genesis chapter 3, hindi pala. May plano ang Diyos. Kasi sabi doon, may dalawang puno po kasi doon sa garden. Yung tree of the fruit of the knowledge of good and evil na pinagbabawal sa kanila, and the tree of life. So, imagine nyo mo yung buhay nila doon sa Garden of Eden. You can eat, sabi ng Panginoon, you can eat from the fruits of any of the trees in this garden. So, kasama yung tree of life. So, nung una, man who is a spirit being created in the image and likeness of God can eat freely of the tree of life. Kaya immortal ang tao. Hindi siya namamatay. Kasi immortality ang dala ng tree of life eh. Hindi bawal kainin yon. Ang bawal kainin, yung tree of the knowledge of good and evil. Ngayon, nag-disobey siya. It's not really about the fruit. It's about the disobedience. So, we never know kung may lason nga ba, o wala namang lason. Wala naman talaga. Baka nga apple nga talaga yun. Hanggang ngayon kinakain natin, di ba? O baka guyabano. Ano bang favorite fruit nyo? Baka hindi naman talaga yun yung masama. Ang masama yung nag-disobey. So, nung nag-disobey na siya, may kasalanan na siya. Ang sabi ngayon ng Triune God, nag-meeting sila. Sila, nag-usap-usap silang tatlo. Paano yan? Kumain na, nag-disobey na siya, nagkasala na siya. Pag yung taong makasalanan ay kumain sa tree of life, habang buhay siyang makasalanan. Habang buhay na patay ang kanyang espiritu. Habang buhay na malayo siya sa Panginoon. Habang buhay na hindi siya makakalapit sa atin. Sabi ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng makakain siya ng bunga ng tree of life. Yun ang dahilan kung bakit inalis siya ng Diyos sa Garden of Eden. At hindi lang siya inalis, pinabantayan pa yung entrance to the Garden of Eden sa cherubim na may sword of flaming arrow. Diba? Parang lumalapit ka pa lang, titirahin ka na ng apoy. Diba? Hindi ka na talaga makakalapit. So So, ano yung plan of redemption? Number 1, 3.1. God clothes Adam and Eve in animal skin. So, binalot ng Panginoon ang nagkasalang dalawang tao na to, ang ating mga magulang, ng balat ng hayop. Katatanggal lang. So, ibig sabihin, may dugo pa. May dugo ibinalot sa kanilang dalawa bago sila pinaalis ng Garden of Eden. Ano pong ibig sabihin nito? This pictures the justification of man by the blood of Jesus. Kailangan po talaga yung dugo. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, tayo ay maliligtas. No longer with the death of animals. So, nung namatay ang Panginoong Jesus at nabuhay na mag-uli at binalutan tayo ng righteousness ng isang tao, isang Diyos na nagkatawang tao at namatay at nabuhay na mag-uli at binalot tayo sa kanyang dugo, tayo ay naligtas. Yung picture na to depicts the end of that Old Testament system ng mga Leviticus. Di ba sa Old Testament, yung mga Levites, sila lang ang pwedeng pumasok. Pero bago sila makapasok, ang dami pang ritual. At pinakamahalaga sa ritual ay magkakatay ng malinis na hayop at yung dugo nun ay ibabalot doon sa altar. Kung hindi niya gagawin yun, walang makakapasok sa templo. Or pag lumapit ka doon, maski ka Levita, patay ka. So, imagine kung gaano karaming hayop ang pinatay. At imagine din kung gaano karaming Levita ang namatay o priest ang namatay dahil dyan sa ritual na yan. Bago ka lang makahingi ng tawad sa isang kasalanan. And every time na magkakasala ka, gagawin mo yan. 'Di ba? Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, He's the Lamb who was slain. Siya yung huling malinis at walang kasalanan na may dugo na pinatay upang ang kanyang dugo ay gamitin para ilagay sa altar at tayong lahat na lalapit sa kanya ay malilinis at mawawala ng kasalanan. Jesus is the final sacrifice
for the atonement of our sins. Siya na yung huling sinakripisyo sa altar. Siya yung walang kasalanan pero pinatay. Wala siyang kasalanan. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Excuse kung bakit tayo makasalanan. Wala tayong excuse kung ba't hindi tayo makapagpuri at makapagsamba. Wala tayong excuse kung ba't hindi tayo makakasimba. Kung hindi tayo makakapag-serve sa Panginoon, wala tayong excuse. Kasi ito si Jesus. Walang kasalanan. Pinatay para tayo ay mabuhay. So napakahalaga, yan yung first plan. Adam and Eve were clothed by the animal skin. And that depicts Jesus himself. Sabi sa Isaiah 61:10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with a robe of righteousness. As a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Sinuotan tayo ng Panginoong Jesus ng kaligtasan, ng kapatawaran, at ng katuwiran. Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. That's in Romans 5 verse 9. Iniligtas tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Next point, 3.2, in the plan of salvation in Genesis 3. The fallen man must not eat from the fruit of the tree of life, so they were strategically removed by God from the Garden of Eden. So when Adam sinned, mankind became estranged from God. Nalayo tayo sa Panginoon. Hindi na natin pwedeng kausapin ng Panginoong Diyos kasi may kasalanan na eh. Dati nung wala pang kasalanan, diretso lang usapan. Hindi kailangan ng kahit anong ritual, hindi rin kailangan ng intercessor or mediator. Diretso lang, may direct relationship with God. Pero nung nagkasala na ang tao, hindi na siya pwedeng humarap kasi makita mo palang ang mukha ng Diyos, patay ka na. So, kaya inalis siya, na-estrange siya. And Christ would, so, if Adam eats from the tree of life after he sins, he would have lived forever, but he would have lived in a state of eternal separation from God. So wala sanang plan B kung kumain siya sa tree of life kasi wala na talaga siyang pag-asa na makabalik pa sa Panginoong Jesus. So that removal from the garden was to prevent them and to begin the plan of redemption. God will use the last or the second Adam, the last Adam, to save us, to save Adam himself. So number 1, Jesus dies on the cross and ransoms men by His blood. Number 2, Jesus rises from the dead and reconciles men to God. The new covenant became the ministry of reconciliation. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Jesus at sa pag-ransom niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay naibalik sa Panginoong Diyos. We can now already directly relate with God. Hindi na kailangan pumatay ulit ng hayop para lang makausap ang Panginoon, di ba? Ano lang ang gagawin mo? Just receive Jesus in your heart as your Lord and God and Savior. And you can have a direct relationship with Him. Diretso mo siyang makakausap. Pag nagkasala ka, diretso ka humingi ng tawad sa Kanya. Kapag may sakit ka, humingi ka ng kagalingan sa Kanya. Kapag may gusto kang hingin mo sa Kanya. Kapag hindi ka namumuhay ng matuwid at hindi mo kayang baguhin ang buhay mo, hingin mo yun sa Kanya directly. You don't need a mediator for that. Alam nyo ba yun? You don't need a mediator for that. Actually, yung nagpapapray tayo sa pastor, of course, it's in the Bible that the prayer of the righteous is very effective, diba? Dahil hindi mo nga kaya, hindi ka pa marunong magdasal, lagi tayong pag-pray mo nga po ako, pastor, pag-pray mo nga po ako, pastor. Pero sa totoo lang, yung power na yan with the resurrection of Jesus Christ was given to everyone na naniniwala sa Kanya. We are all saints. We are all saints and we can pray directly. We can even pray for another person. You can even pray for healing for another person. You can use your own hands to heal in the name of Jesus Christ. All you have to do is pray in the name of Jesus Christ. Amen. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya.
That is Jesus in Genesis. Tapos na tayo sa beginning. Doon naman tayo sa end. Where is Jesus in the book of Revelation? Sa book of Revelation, Jesus will come again and reign as King of Kings and Lord of Lords. Mga kapatid, napakaganda ng book of Revelation. Maski ako, meron akong kasalanan na noon, takot akong basahin ang book of Revelation. Tsaka at the same time, yung 365-day morning devotion, natatapos yung book of Revelation bandang December na masyado nang busy. Kaya hindi na naiintindihan. Matagal kong hindi hinarap ang book of Revelation. Kailan ko lang po talaga siya hinarap with focus and seriously. Pero napakaganda po ng book of Revelation. Sabi po sa Revelation chapter 1 verse 3, the one who reads this is blessed, and those who hear the words of this prophecy and keep what is written in it are blessed, because the time is near. Mahalaga naman talaga, 'di ba? Tayo naman talaga sa buhay, kailangan alam mo para palagahan mo, 'di ba? Kailangan aware ka para hindi ka matakot, 'di ba? 'Di ba pag hindi mo alam ang mangyayari bukas, nakakatakot yung bukas? 'Di ba pag alam mo na? Kaya nga maraming tao nagpapahula pa, 'di ba? Kasi parang bakit mo gustong malaman ang kinabukasan? Kasi para mawala yung takot mo. Kasi meron kang takot. The book of Revelation is the kingdom of God revealed. Ito na nireveal na eh. 'Di ba sabi sa Bible, kapag nireveal na sa'yo na yan. Ayaw mong basahin, paano mare-reveal sa'yo? Kaya, di ba parang bakuna lang yan eh. Nagkasakit ka ng isang sakit na nababakunahan naman pala. Hindi ka kasi nagpabakuna. Nagka-pneumonia ka, meron namang pneumonia perpetual na vaccine na ngayon. Meron na ako nun. So may 13 variants na yung pneumonia na hindi ka na magkakaroon pag nagpabakuna ka. Ganun yun eh. Hindi ka na matatakot pag pumapasok ka sa ospital kasi baka makakuha ka ng hospital pneumonia. Kasi may bakuna ka na. Nagkaroon ka ng cancer. May mga cancer ngayon, certain cancers ngayon na may bakuna na rin. So mga kababaihan, yung pinaka-popular na cancer ng kababaihan, may bakuna na po. Huwag na kayong matakot, magpabakuna na po kayo. Dahil mas nakakatakot na makuha mo yung cancer kesa nakakatakot na magpabakuna. So sabi po sa Revelations 1, verses 17 to 18, fear not, I am the first and the last, the living one. I died, and behold, I am alive forevermore. And I have the keys of death and Hades. Narinig nyo ba yun? I have the keys of death and Hades. May Tagalog ba to? Yun, pagkakita ko sa kanya, thank you JP, pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, sabi niya kay John the Beloved. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tignan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Kinikilabutan ako. Bakit natatakot pa tayo mamatay? Bakit natatakot pa tayo sa patutunguhan ng mga namatay? May Jesus ka. Siya ang may hawak ng susi. Susi sa langit at susi sa impyerno. Yung pala yun, di ba? Revelation yun eh. Di ba? Akala natin, hindi niya hawak yung impyerno eh. Hawak din ni Jesus ang impyerno. Hawak niya rin ang langit. Hawak niya rin ang buhay dito sa mundo. Hawak niya ang lahat. Di ba sa first verse pa lang natin, He is the one who holds everything together. So when you have Jesus, you have nothing to fear. Yan yung sinasabi ko sa sarili ko habang nakaupo ako doon at hindi pa ako umakyat dito. When you have Jesus, you have nothing to fear. Because Jesus conquered even death. It is finished, sabi niya.
Jesus is the King. He is worthy to be praised. Di ba sa kape at pandesal, ang sarap nung Friday, nagturo ako doon sa labas. Yung mga mga mukhang siga, huminto sa kabilang side ng bangketa at nakikinig. Ang mga mama, ang sarap pala. At umaawi tayo na ang Diyos ay buhay. Diba? Ang Diyos ay buhay. He will live forevermore. Ang ating Diyos ay buhay. If you read the book of Revelation, you will have revelation. You will have knowledge. You have spiritual knowledge and understanding. That is a gift from the Holy Spirit. And there is power. Di ba sabi, knowledge is power? There is power if you know. So if you read the book of Revelation, you will become powerful in your living in the world. You will live powerfully by the word of God. You will fear no more. Because we have not been given the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. So if you have power of the risen Christ, you have the spirit of love, of power, and of sound mind. You will live powerfully kahit saan ka magpunta. Hindi lang dito sa loob ng church. So Revelation chapter 1, verse 1. Uumpisahan ko lang yung first 8 verses ng Revelation 1 para lang, kumbaga, patikim, di ba? Meron tayong appetizer para pag uwi nyo, bubuuin nyo na lahat yung buong book of Revelation. Revelation chapter 1, verse 1, the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things that must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant God. So Revelation is the book about Jesus. It is not about John the Beloved. But it was revealed to him when he was exiled in the island of Patmos. Siya na yung huling-huli out of the original 12 who was living at the time. Siya na lang ang buhay, namatay na silang lahat. Tapos in exile siya, hindi siya pinatay. Doon ka na mamamatay sa island na yon. But when he was there, Jesus was with him. And, kumbaga, last will and testament to ni Jesus Christ, kaya basahin nyo talaga. Di ba, heirs tayo ni Jesus? Di ba may inheritance ka? Ano yung inheritance mo? The bounty of your inheritance is in the book of Revelation. Basahin mo siya talaga. Di ba, hindi mo matatanggap. Alam nyo, yung inheritance at yung donation will not be effective if you did not accept. Kahit bigyan ka ng donation o bigyan ka ng pamana, pero hindi mo tinanggap, it has no legal effect. So dapat may acceptance. May deed of donation, may deed of acceptance, 'di ba? May inheritance, may acceptance. Pag hindi mo binasa yung book of Revelation, hindi mo tinanggap ang mga pangako ng Diyos. The revelation means apocalypsis in Greek. Apocalypsis means an unveiling, a revealing. Ito, lagi nyo itong naririnig, yung word na apocalypse, di ba? Magaganda kasi yung mga movie na apocalypse eh. Di ba? Yan ang masarap panoorin sa sine, yung mga apocalyptic na mga movie. Armageddon, ano pa ba yun? Ano ba yung series? Yung 3 series na para sa mga kabataan na apocalyptic movie, yung mga ganun. Ano daw? Hindi yun. Yung 3 libro siya. Anyways. So, it is an unveiling or a revealing of what Jesus revealed to the Apostle John, 'di ba? So, kung na-reveal sa kanya, sana marinig din natin. Ang gusto niya kasi, alam natin kung anong mangyayari at the end of the times. So, hindi po mystery ang end of the world para sa ating mga nakakakilala sa Panginoong Hesus. Hindi po siya mystery. Sabi, 'di ba, the end will come like a thief in the night. Kung ikaw daw ba ay alam mo na dadating ang magnanakaw, papayagan mo ba siyang magnakaw? Siyempre hindi. Diba? Nasa Bible po yan. Pero, dahil hindi naman na tayo nasa ignorance, tayo ay mulat na ang ating mga mata. Nakakaintindi na tayo ng salita ng Diyos. Hindi na tayo dapat magulat. Hindi na tayo magugulat sa end. Hindi na tayo magugulat sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ma-e-excite na tayo. The book of Revelation will give you hope and anticipation of the coming end of times. Amen. Amen? So in this book, He has given instructions to us on how the end will come. In Acts chapter 1, verse 1,
The last part of it says, this Jesus was taken up from you. Ito yung ascension ni Jesus. Ascension, umaakit siya sa langit. So naman nung umakit siya, nakita siya ng mga apostles and disciples. Hundreds of disciples saw him. So maraming eyewitness sa resurrection. So yung mga eyewitness na to, nakita nila na umaakyat ang Panginoong Hesus sa langit hanggang naglaho siya sa mga ulap. Naglaho na ang Panginoong Hesus, nakatingala pa rin sila. So merong dumating na anghel. Sabi ng anghel, bakit nakatingin pa kayo dito? Wala na. 'Di ba? Sabi ng anghel, the Jesus was taken up from you into heaven will come in the same way you saw him go into heaven. Kung paano siyang umalis, ganun din siya babalik. Are you excited? Amen. So that is a clue. That is a clue in the Bible dahil nagbasa ka. That is a clue. He will come again in the clouds. Mamaya babalikan ko yan. Revelation chapter 1 verses 4 to 6. John to the 7 churches that are in Asia. Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come. And from the 7 spirits who are before his throne. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings on earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and made us kingdom, priest to his God and Father, to him the glory and dominion forever and ever. Amen. Amen ang ending nung verse 6, ano? Amen means you are affirming what was said. Naniniwala ka sa mga nabasa mo at sinabi. When God redeemed us, kaya huwag kayong mahihiyang mag-amen. Pag tinamaan ka, salamat po. Pag tinamaan ka sa puso mo ng mensahe, ano sasabihin mo? Amen. Ina-affirm mo yan sa buhay mo at mangyayari yun sa'yo. 'Di ba? Kaya pag masama yung sinabi, huwag kayong mag-amen. At sasabihin nyo, in Jesus' name, pag masama yung sinabi, para ma-rebuke. Diba? Kaya mag-ingat po kayo, kasi marami sa atin, amen lang na amen. Hindi naman nakikinig, diba? Yung pala sinusumpa na, umamen pa. Diba? Pag curse na, in Jesus' name. Diba? Pero pag promises, pag blessing, amen and amen. Dalawa pa, para double anointing. Diba? So when God redeemed us through the blood of Jesus Christ, we get the royal treatment. We become co-heirs with Christ, and this was the beginning of the church age. This is the post-resurrection era. Nung umakyat na po ang Panginoong Hesus, after His ascension, ito po yung pinag-uusapan dito, kaya po pinapa-address ni Jesus kay John yung 7 churches. Church age na po ito. Ito yung sinasabi ni Pastor Dong na Acts chapter 29, no? Wala naman pong Acts chapter 29. Tayo na po yun. We are the church. We are the church of Jesus Christ. Sabi po sa 1 Peter 2 verse 9, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you might proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into the marvelous light. So we are made priests. We are made saints. Not in the clerical sense of the priest, no? Hindi ka reverend. Kailangan mo pa ng further anointing to become a reverend. I am not. Diba? So, but we are saints, we are priests, not in the clerical sense, but to make God known. To make God known. We are messengers. To make God known to men and to make men known to God. Yun nga po yung kape, diba? Anong ibig sabihin ng kape? Kristo ay pakilala to everyone. Diba? Yaan yung ating mandate. Yan yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoong Diyos. We are priests. That's the reason why we are chosen race. So, hindi na po based sa geographical location o sa pagkakapanganak o sa citizenship yung chosen people. Sa post-resurrection, ang chosen people are the Christians. Kasama na po tayo doon. Revelation chapter 1 verse 7, Behold, unang salita pa lang. He is coming with the clouds. Every eye will see Him. Even those who pierced Him, and all the tribes of the earth will wail on account of Him. Even so, Amen. Napakagandang revelation ito. Revelation 1 verse 7. Behold, He is coming with the clouds. Literal po ito ha. Hindi po ito mystery. And every eye will see, makikita natin siya. Even those who pierced Him, yung mga Romano na sumaksak sa Kanya. Bababa siya
sa kalangitan, sa kaulapan, at makikita mo siya. Kung buhay ka pa, makikita mo siya. And all tribes of the earth will wail on account of him. So you have to look, you have to watch, you have to see him coming. Jesus is coming. We will literally see him coming. Baka pagkatapos ng service, he is coming na. Ano kaya mangyayari, no? Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. O yan na, nadinig nyo yon. Huwag daw magdalamhati sa mga namatay na. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. So if you believe in the risen Lord, hindi ka malulungkot pag may namamatay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. May priority lane sila. Pag bumaba ang Panginoong Jesus sa kalangitan, ikaw na nananampalataya ay patay na. Priority lane ka, business class ka. Ikaw ang unang sasakay. Kaya huwag kang matakot. Diba? Ang saya nun upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, on that day, kasabay ng malakas na utos at tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos. Literal to, may tutunog na trumpeta. Bababa ang Panginoong Hesus mula sa langit. Ang mga namatay nang sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Yan yung rapture. Yan yung rapture. Nagtatrabaho kayong dalawa ng office mate mo. Ikaw nawala. Nagulat siya, bakit ka nawala? Yung ballpen mo nalaglag. O baka hawak mo pa yung computer o iPad mo nalaglag. Diba? Kasi bigla kang nawala. May movie na ganyan. Avengers, diba? Biglang nawala yung katabi, biglang nawala yung kalaro, biglang nawala yung asawa, nawala yung anak. Siya naiwan. Sino ang blessed? Yung nawala o yung naiwan? Yung nawala, mga kapatid, yung naiwan will undergo the 7 years of tribulation. This revelation gives us hope. This revelation gives us expectancy of what will happen. Dadating ang Panginoong Hesus, bababa mula sa langit, tutunog ang trumpeta, sisigaw ang arkanghel, aakyat ang mga namatay na nananampalataya kay Hesus, aakyat ang mga buhay pa na nananampalataya kay Hesus, maiiwan lahat ng hindi nananampalataya. Dadaan sa paghihirap, dadaan sa mga gera, dadaan sa mga sakit na hindi nawawala ang sakit, mga sakit na kahit gusto mo nang mamatay, hindi ka mamamatay. Gusto nyo bang maranasan yon? Ayaw ko. Ayaw ko yun. At ayaw ko ring maranasan yun ng mga mahal ko sa buhay. Kaya ang gusto ko, ang mga mahal ko sa buhay, ay maligtas din. Kaya mga kapatid, bukod sa hope, bukod sa expectancy, do not stand seated comfortably on your chairs, mga kapatid. Kaya kayo nakikinig sa mensahe na to, ngayong araw na to, lahat kayo ay mensahero. Lahat kayo ay isinugo. Lahat kayo, sabihin nyo sa mga kapitbahay nyo, ipakilala nyo ang Panginoong Hesus sa inyong mga kapatid, kamag-anak, magulang, para hindi sila maiiwan sa araw na ito. Huwag natin silang hayaang maiwan. Ito yung panahon, the church age, is the era wherein we will gather the harvest. The harvest is ready. The field is gold. It's golden with harvest. Kumilos ka, stand and go. Dahil kailangan natin silang isama. Kailangan natin isama sila. Encourage one another. The end of Thessalonians 4:16 to 18, yung verse 18, ang ending nun.
Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng aral na to. Encourage one another. This is the message of today. I encourage you, brothers and sisters. Get up. Get up. Get up and pray to the Lord of the harvest that He will send more harvesters para mas marami pa po ang maligtas. Encourage one another. Ito po yung pinagkukwentuhan naming mag-asawa. Merong isang mananampalataya, full-time worker, nakatira sa church. Binrake ng kanyang fiancé, nagpakamatay. Nag-preach siya ng Friday. Na-receive niya yung mensahe ng girlfriend niya Saturday. That day, nagpakamatay siya by hanging himself. Paano nangyari yun? Wala pang nakakaalam na kahit sino nung nangyari. Paano nangyari yun? Mananampalataya na yun, preacher na yun. Nagtuturo na yun, nakatira sa church full-time. Kahit full-time ka na, pwede ka pa rin nakawan ng kaaway. Because the Satan came to steal, kill, and destroy. At ang paboritong-paborito niya, yung mga kaluluwa na nagbigay na ng buhay sa Panginoong Hesus. Kaya pa niyang agawin. So do not be complacent, mga kapatid. Be on the work of Christ. Be on the work of God. Kapag nasa gawain ka ng Panginoon, hindi ka maaagaw ng kaaway. Magpagamit ka sa Panginoon upang hindi ka maagaw ng kaaway. Revelation chapter 1 verse 8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. The one who is, who was, and who is coming, the Almighty. The Jesus of Revelation is Lord, our ruler. He deserves our obedience. Kaya nga alipin, ako ay alipin. I am a bond servant of Jesus. Kapag inutusan ako, susunod ako. Hindi ako aayaw. Because my Jesus is Lord. So Jesus is not just Savior in your life. Yung tinanggap mong Jesus na nagligtas sa iyo sa kasalanan becomes your Lord and you become a servant. Pag servant ka, anong ginagawa sa iyo? Inuutusan ka. At pag inutusan ka, anong gagawin mo? Susunod ka. Tama? Amen? Amen. Si Jesus ba ay Lord mo? Amen. Ang hina? Ang hina ng amen. Jesus in the Revelation is God. He deserves our worship. Kaya wag kang dadating sa church na tapos na ang worship. Dahil hindi mo sinamba ang Panginoon mo na magsasalita dito sa simbahang ito. Araw-araw paggising mo sa umaga, ang una mong gagawin, worship. Para hindi ka manakawan. Yan ang protection mo. Bago ka matulog sa gabi, worship. Bago ka humarap sa meeting mo, worship. Pag may problema ka, worship. Yan ang lagi sinasabi sa atin ni Pastor Dong. Pag may malaki kang problema, magpuri ka na. Magpuri ka na dahil sinusubok ang iyong pananampalataya. Yun lang naman ang silbi ng problema mo. It's a test of faith. Pag natakot ka, anong meron ka? Takot, hindi faith. Pero pagka hindi ka natakot, meron ka faith. Kasi alam mo na may Diyos ka, na siyang magbibigay na rin ng solusyon sa problemang binigay sa'yo. Be excited. Kasi pag sinusubok ka ng Panginoon, pinalalakas ka, gagamitin ka. Pag hindi ka na niya sinusubok, tulog ka na tulog araw-araw at wala ka nang ginagawa, hindi ka na sumasamba, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagdadasal, at hindi ka rin nagsiserve dito sa church or sa anumang gawain ng Panginoon, hindi ka niya ginagamit. Sabi nga ni Pastor Dong sa akin, malungkot ka kung hindi ka niya gagamitin. Magsaya ka kung ginagamit ka niya. Because God, Jesus is God in your life. Jesus is the Almighty. Almighty, Alpha. I am the Alpha and the Omega, the Almighty, the All-Powerful, the All-Knowing, the beginning and the end. He holds everything in the world together. Everything was created because of Him and for Him. Balikan natin ulit yung nauna nating verse kanina. Jesus is our Almighty. Jesus existed and always will exist. Before the world was formed, Jesus was in the beginning. He created everything because He is Almighty. Nothing is too hard for Jesus.
And because He's all-powerful, there is nothing in your life that He will not accomplish for you. There is nothing in your life that He will not resolve for you. There is nothing in your life that He cannot take away kung pinahihirapan ka. There is nothing that you want that He cannot give kung makakabuti sa'yo. We have an all-powerful God, Almighty, Jesus Christ. God's plan of redemption from Genesis to Revelation is fulfilled in the life of Jesus Christ, our God. Number one, Jesus is the final atonement to our sins. Jesus was the final unrepeatable sacrifice for our sins. He conquered death by the power of resurrection. Sabi po sa Hebrews 9:12, He entered once and for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. So nasa Bible po yun. Siya na po yung huling tupa na pinatay upang tayo ay mahugasan ng ating mga kasalanan. All you have to do is accept Jesus in your life as your God, your Lord, your Savior, and your Almighty. Number two, we have been reconciled with God and restored to a direct relationship with Him. There is no more need to a mediator. The priesthood that stood between worshiper and God has ceased. We can have a direct and personal relationship with God. You can confess your sins to Jesus. You can offer your sacrifices to Jesus. You don't really need anyone to mediate on your behalf. You can enter the Holy of Holies. Pwede kang magbabad sa Espiritu Santo at makaranas ng encounter with the Holy Spirit. Kwento ko sa inyo yung encounter ko sa Holy Spirit. Nasa isang soaking in the Spirit activity kami noon. Tapos nakaluhod na kaming lahat. Hindi talaga pinalod. Walang silya. Walang nakaupo. Kanta lang ng kanta, dasal lang ng dasal. Kanta ng kanta, dasal ng dasal. Hanggang sa nakaluhod na ako, iyak ako ng iyak for no reason. Hindi ko nga alam na umiiyak ako, pero alam ko basa yung mukha ko. Iyak ako ng iyak. Habang nakapikit, sumasamba, nakaluhod, nakataas ang mga kamay. May bumababa na puso na umaapoy at lumalapit sa aking mukha. That's the Holy Spirit. Napakasarap po mag-soak in the Holy Spirit. That's the Holy of Holies. May isa pa po ako encounter earlier than this naman. Pinagdadasal yung isang pastora natin na pumunta na sa Europe. Dati siyang head ng youth dito sa church. So pinadala siya sa iyo, pinagdadasal siya, parang ina-anoint yung mga kabataan sa unahan. Si Pastora May ang nagdadasal. Nandun lang ko sa bandang kinauupuan ni tatay. Sa may poste. Nakataas din ang aking mga kamay at nakayuko habang nananalangin. May dalawang malalaking kamay na kulay neon blue na pumatong sa ulo ko at hindi ko po talaga maitaas yung ulo ko. Binababa, binababa, binababa ng binababa. Ang bigat-bigat, pero ang saya-saya ko. Sabi sa akin ni Pastora Mayet, that's the hand of God. Yung neon blue, that's the hand of God. So maranasan mo that you can directly have a relationship with God. God has already, Jesus Christ by His death and resurrection, gave us the ministry of reconciliation. We can relate directly with God. Hindi na natin kailangang pumatay ng hayop para lang makahingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So we have already come full circle to the original image of creation. That's the good news. 'Di ba? Yung Adam and Eve na kinreate ng Diyos sa Garden of Eden directly relates with the Father God, 'di ba? Tayo rin, ganun na ngayon. So we have gone full circle. Bumalik na tayo sa original image of creation. But between now and the coming again of Jesus Christ, between now and rapture, ang panalangin ng 1 Thessalonians 5:23, sana ay manatili kang buo, body, soul, and spirit, until the coming of our Lord Jesus Christ. Alagaan po natin ang ating kaligtasan. And number 3, now, Christ Himself is the center of worship. The physical temple has ceased to be the geographic center of worship. He is the place, He is the tent, He is the temple, where we will meet God. Therefore, Christianity has no geographic center. We have no Mecca, we have no hindi na lang Jerusalem, 'di ba sabi ng Panginoong Hesus, dadating ang araw, sabi niya dun sa babaeng Samaritana, dadating ang araw na hindi mo na kailangan pumunta sa bundok
para sambahin pa ang Panginoon. 'Di ba? You will worship the Father, but the hour is coming and is now here when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. So pag tayo ay sumasamba, nag-worship, nananalangin sa Panginoon, if spirit is connecting with spirit, that's the time na nandun ka sa Holy of Holies. Discernment of the Spirit is a gift of the Holy Spirit. So if your spirit is communing with the Holy Spirit, you get the gift. You get the gift. If you get the spirit of the, yan yung pinanalangin ko sa Panginoon na ibigay niya sa akin regalo spiritual discernment. That's because I'm working with the political scenario, diba? It's very easy because politics corrupts absolutely. It's very easy for you to be corrupted kapag wala kang Panginoon. So that's why if you have this discernment in the Spirit, lahat ng bagay nakikita mo in the spirit realm. So tandaan nyo po, meron pong equal and opposite na katapat. Yung physical realm sa spiritual realm. For example, pag umupo ka sa silya na yan, paano mo nalaman na hindi ka malalaglag? Kagaang-gaang lang naman ng monoblock na yan, mas mabigat ka naman dyan, ba't di ka nalalaglag? Kasi merong merong universal truth dyan. There's an equal and opposite reaction that's coming from the earth na hindi ka malalaglag. 'Di ba? That's the law of Newton's laws of motion, 'di ba? Yun ay hindi mo nakikita. So yun yung illustration natin ng spiritual realm. Sabi nga ng Panginoong Hesus kay Nicodemus, 'di ba? Ang hangin ay umiihip kahit hindi mo nakikita. Pero naniniwala ka na merong hangin, 'di ba? Kasi buhay ka, nahihingahan mo, pero hindi mo nakikita. That's the spiritual realm. And there's a spiritual reality. There's a spiritual authority. If you live in the spiritual realm, if you lived in the spiritual authority, and you have spiritual discernment, hindi ka malalansi ng kaaway. Mga kapatid, nandyan ang kaaway. Huwag kang maging complacent. Habang lumalapit ang end times, dumadami ang deceptions. Dumadami ang mga peke. At kumukunti ang nagmamahal. Kaya po nagpakamatay, di ba? Kasi nawalan ng pagmamahal. Yan po ang mangyayari sa end of times. Magiging sabik tayo sa pagmamahal. That's emotion. Emotion yan. The soul is composed of your emotion, your will, and your mind. Sorry, mind, will, and emotion. So, anong love yung hinahanap mo? Yung love na emosyon o yung spiritual love? Hindi ka mawawala ng spiritual love ka, may Diyos ka eh. Pero ang sabi ng kaaway sa'yo, wala nang nagmamahal sa'yo at hindi ka kaibig-ibig. Anong klase kang tao, magpakamatay ka na? Kalaban yun. Isang bulong lang, nagbigti ka na. Pero may Diyos ka eh. So, hindi emosyon ang ipe-preserve mo, spirit. Kapag may Diyos ka, hindi ka mawawala ng pagmamahal. Dadami ang magsasabi sa'yo dahil kukunti na ang pagmamahal. Babalikan ko yan. Point number 4, Christianity means all nations. The establishment, all nations, quote-unquote, all nations. So, ang Christianity, hindi na lang Israelite. Ang Christianity, hindi na lang Jew. Actually, hindi nga sila Christians. Yung Jew, hindi nga naniniwala kay Kristo, diba? Pero hindi na lang sila yung chosen people. Tayo ay mga chosen people din, yung Christianity. So, hindi na siya political entity. Hindi na siya rooted on ethnicity. Hindi na siya rooted on race. Hindi na nagmamatter kung ano ka, kung Pilipino ka, o Amerikano ka, o anong race mo, anong nationality mo. Ang mahalaga, Christian ka. The people of God are no longer a political body. Hindi rin siya ethnic group. Hindi rin siya isang nation state lang. Para maintindihan nating lahat kung ano yung ibig sabihin sa Matthew 28 ng all nations. Yung all nations ay lahat ng maaari nating
ipakilala natin sa kanila ang Panginoong Jesus. Yun yung all nations. Lahat ng gender, lahat ng races, lahat ng citizenship, kabataan, matatanda, maiitim, mapuputi, lahat sila all nations. Yun ang ibig sabihin ng all nations. Because we are no longer citizens of this world. Our citizenship is in heaven. So, the mandate of God, from John 3:16 to Matthew 28:18 to 20. Sabi ng Diyos sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Whosoever. So, hindi importante kung anong nationality mo. Sino ka man. Sabi sa Matthew 28, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey," diba? "All that I have commanded you, and I will be with you always until the end of time." So Christianity is about all nations. What we need to do is have an enduring faith. So my brothers and sisters, be alert, for you do not know what the day the Lord is coming. Be prepared. There will be many false prophets who will arise, because there will be lawlessness. The love of many will grow cold. These signs are in Matthew 24. Basahin nyo na lang po. There will be deceptions, there will be wars, there will be famine, there will be pestilence and earthquake. Hindi pa po yan tribulation. End signs pa lang po yan. There will be sorrow, affliction, killing. But we have to endure until the end. Brothers and sisters, we have to endure until the end. On the second coming of Christ, He will stand. Hindi na to nakalutang. He will stand on Mount of Olives. He will gather us. Nakaputi tayong lahat. At bibigyan pa natin ng isa pang pagkakataon ang lahat ng naiwan na tanggapin nila ang Panginoong Hesus. Pero sa panahon na yan, pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, puputulan ka ng ulo. Pero kahit naputulan niya ang ulo, kasama ka pa rin ni Jesus sa kalangitan, because He has reserved a seat for you. So let not your hearts be troubled, brothers and sisters. Believe in God. Believe also in Jesus. Sabi ni Jesus, "In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I will go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and I will take you to myself, that where I am, you may be also." Sabi ni Thomas, "How can we know the way, Lord?" Sabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." That's in John 14, verse 6. Brothers and sisters, today, Jesus is saying, "Do you love me?" Jesus is asking you, "Do you love me?" Feed my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa. Sundan mo ako. Follow me, sabi ni Jesus. Imitate me, sabi ni Jesus. Seek the lost. Go and make sure that all of your loved ones have been saved. Be ready for the second coming of Jesus. Malapit na, sabi sa Bible, malapit na ang takdang panahon. Mark 1:15, malapit na. Magsisi na kayo at talikuran na natin ang ating mga kasalanan. Sin no more. Lapit tayo kay Jesus. Pinili ka niya, kapatid. Lumapit ka kay Jesus. Mahal ka niya, kapatid. Mahal ka ni Jesus. Kung wala nang nagmamahal sa iyo sa mundo, mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Bawat kaluluwa ay mahalaga sa Diyos. Magpagamit tayo sa Panginoong Jesus. Magpagamit tayo sa Panginoong Jesus. Let us serve the purpose of God in our life. Jesus is the be-all and end-all. He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. Lapit po tayo sa Panginoong Jesus. Lapit po tayo sa Kanya. Siya po ang ating Diyos. Si Jesus ang ating Diyos. Father, God, and Holy Spirit. Father, Son, and Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama, at ibinigay mo sa amin ang iyong anak. Mahal na mahal mo kami. Kahit sobrang makasalanan po ng tao. Pero iniligtas mo pa rin kami sa apoy ng impyerno. By giving us your Son, your only begotten Son.
And by His blood, by His stripes, ang paghihirap niya sa krus, ang pagkamatay niya sa krus, ang pagkabayubay niya sa krus, at ang pagkabuhay niyang uli, ay ang aming victory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Binuhay mong uli. Binuhay mo kaming muli. Ang aming spirit ay binuhay mo. Binuo mo kami sa simbahang ito. Binuo mo kami, Panginoon, body, soul, and spirit. Lord, gabayan mo kami. Give us the power to endure until the end. Give us the power to believe until the end. Increase our faith, O God. Forgive our unbelief. Sa mga pagkakataon na nagdududa kami, Lord, patawarin mo kami. Sa mga pagkakataon na nanghihina ang aming pananampalataya, patawarin mo kami, Panginoon. Iahon mo po kami sa buhay na makasalanan. Ibalik mo kami, Lord. Yakap mo. Sa yakap mo, O Lord. Sa yakap mo, O Lord, ibalik mo kami. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at katotohanan. Salamat po, Lord. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat sa iyo, namin sa iyo, totoo, O Diyos, mula noon magpakagam. It is all about you, Jesus. Amen and amen. Sabi po sa kanyang salita, sa Awit 42:1, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay. Walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Mga kapatid, narinig po natin ang napakagandang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Huwag nating hayaan na ito'y narinig lang natin. Let us not just be hearer, but doer of His word. At sabi nga sa unang Pedro 1:13, maging handa ang ating mga kaisipan upang gawin ang kanyang kalooban. Mga kapatid, nais mo bang manumbalik ang iyong pagmamahal kay Kristo? Nais mo bang lumakas sa Espiritu at katotohanan? Nais mo bang makita ang gusto ng Panginoon para sa iyo at sa iyong pamilya? Ikaw ba yan, kapatid? Ikaw ba yan? Let's pray. Let's pray. Bitawan mong lahat sa oras na ito. Harapin mo ang Diyos mo. Harapin mo ang Diyos mo. Panginoong Hesus, sa umagang ito, kami po'y lumalapit sa iyong harapan ng may kababaang loob. Panginoon, na naman po ang karumihan sa aming mga puso. Panginoon, linisin mo po kami. Saliksikin mo po ang aming mga puso. Anumang natitirang galit, anumang natitirang lungkot, anumang natitirang pag-alala, kapatid, sa oras na ito, bitawan mo yan. Isuko mo na sa ating Panginoong Hesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Lord, sinusuko namin sa iyo. Ano man ang kabigatang meron pa kami, sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Ano mang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Oh Jesus, Panginoon, sa oras na ito, hinahayaan ka po namin linisin ang aming mga karumahan. Dalisayin mo po kami sa oras na ito, Panginoon. Oh. Pagod ka na, kapatid? Pagod ka na? Matagal mo nang sinubukan ng mundo? At sa oras na ito, kinakausap ka ng banal na Espiritu. Na ang kailangan mo ay
ay si Jesu Kristo. Kung sa puso mo kinausap ka ng ating banal na Diyos, na siya ang kailangan mo sa Kanya, sa iyong buhay, maaari mo bang itaas ang iyong kamay? Pagtanggap, pagsuko sa ating Panginoon. At sa oras na ito, ihanda mo ang iyong sarili. Tatanggapin mo ang iyong Diyos, ang totoong tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Higit sa lahat ng pagkakataon, this is your appointed time to receive Christ. Sabayan mo lamang ito, kapatid. Panginoong Hesus, sa umagang ito, sa iyong mensahe, aking naunawaan na ako'y papuntang kapahamakan. Ngunit salamat sa iyong pagmamahal at sa iyong kapatawaran. Sa oras na ito, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nang ako'y magkaisip, magpahanggang ngayon. Panginoon, idinideklara ko sa aking puso, sa aking isip, Ikaw, Jesus, ay akin ng Diyos, aking hari, at aking tagapagligtas. At ang aking dalangin, Panginoon, Ikaw na Diyos na tinanggap ko sa oras na ito, ay matanggap ng aking mga mahal sa buhay. Lord, salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong plano sa aking buhay. Ako na lamang po mananalangin. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, sabi mo sa iyong salita, sa isang kaluluwa na manumbalik at tumanggap sa iyo, libo-libong anghel na nagsasaya sa kalangitan. Salamat sa iyong ginawa sa lugar na ito, sa umagang ito. Salamat sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa katagumpayan, Panginoon, na iyong inihanda na sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na nagpalakas muli sa aming nangihinang mga puso. Nais ka naming patuloy na makasama. Nais ka naming paglingkuran. Katulad ng isang pusa, Panginoon, Ikaw ang hanap-hanap ng aming mga puso. Father God, alam naming Ikaw ang umpisa at katapusan. At kung nasaan ka man, Panginoon, ang aming hiling, hawakan mo kami sa iyong makapangyarihang kanang kamay. Huwag mong hayaang mawaglit isa man sa nampalataya sa iyo, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, sa lahat ng aming mga anak, we declare blessing. We declare empowerment and strengthening. We declare your touch in them will lead them to repentance. Panginoon, ano man po ang kakulangan, ano man po ang kahinaan ng aming mga anak, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa oras na ito. Sa bawat manggagawa, sa bawat leader, na nagnanais lumalim, tumibay, at lumawak pa ang pangunawa sa iyo, Panginoon. Kami po'y humihiling ng iyong pangunawa at kaalaman sa aming mga buhay. Oh Jesus, Jesus, we seek you. We seek your blessing, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa aming pong mga magulang sa pananampalataya. Salamat sa buhay ni Pastor Dong, Pastor May. Na sa kabila po ng mga limitasyon, sa kabila po ng
pagod, ay patuloy, Panginoong, nagpapakamagulang sa aming lahat. Lord, bless them. Bless them and bless all the people na makakarinig ng katuruan nila sa Australia. Bless every family in this house. Patibayin mo po ang lahat ng magulang. Mga kapwa magulang, hilingin natin sa Panginoon. Panginoon, patibayin mo kami. Huwag mong hayaang isa man sa aming pamilya ang maiwan, manghihina. Deklara natin, mga kapatid, no one to be left behind. We are our brother's keeper. Paglabas natin sa sanktuaryong ito, mga kapatid, dalin mo ang pangako, dalin mo ang ibinigay sa iyong ng Panginoong kapangyarihan. Preach the word. Ikwento mo kung paano ka binago ng Panginoon. Ikwento mo ang buhay mo noon at ang buhay na binigay sa iyo ngayon. Ang sabi ng Panginoon, ang mahihiyang ipakilala ako, hindi ko sila ipakikilala sa aking Ama. Mga kapatid, hold your faith. This is the time ipakilala natin kung sino si Kristo na nakilala natin sa ating mga buhay. At kung talagang tayo tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, kung ikaw ay malaya na, ang pinalaya ng anak ng Diyos ay totoong malaya na. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Hilain ka. Ang pinakamataas na papurit pagsamba ay ibinabalik namin sa iyo na may kagalakan at pag-asa. Sa matamis sa pangalan ng ating Panginoon, Kristo Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Everybody says, Amen and Amen and Amen and Amen. Maraming salamat po. Patnubayan po tayo ng ating Panginoon. Pauni natin ang mga salita na ating narinig sa ating puso, sa ating buhay. Lakaran natin ito sa araw-araw. Huwag niyong hayaan iisa man ang magpahina sa ating pananampalataya. Sa lahat po ng leaders, meron po tayong meeting. Balik po tayo, 1:30. God bless to everyone. God bless, church, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Sinasambat, minamahal kita. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po and see you on next Sunday. God bless po sa lahat. Enjoy our lunch.